Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nasa 7,800 na Pilipino ang napagserbisyohan ng Philippine Red Cross o PRC volunteers at mga kawani nito sa nagdaang undas. Matatandaang nasa higit 200 first aid station ang itinaguyod ng PRC sa iba't ibang lugar gaya ng sementeryo at terminal. Ang 2,000 volunteers at kawani ay kinilala ng PRC sa patuloy na dedikasyon nitong tumulong at magsilbi sa publiko. Samantala, ibinahagi ng Philippine National Police o PNP na patuloy ang pagbaba sa kaso ng mga krimen sa bansa dahil sa pinaigting na mga operasyon nito kontra krimen. Higit pang alamin na ang datos mula kay Danisa Lopez. Lumalabas sa datos ng Philippine National Police o PNP na lubhang bumaba ang kaso ng mga krimen sa bansa. Ayon sa PNP, bumaba ang total index crimes ng 61.87% simula Hulyo 2022 hanggang Hulyo nitong taon. Ang mga krimen na nauugnay dito ay ang murder, homicide, physical injury at rape na siyang nasa 55.9% ang ibinaba. Giit ng PNP, ito'y dahil sa mas pinaigting na operasyon para panatilihin ang kapayapaan sa bansa kung saan lumalabas na tumaas din ang crime clearance efficiency rate ng 27.13% at crime solution efficiency ng 10.28%. Nagpapatuloy naman ang ahensya sa pagpapahusay ng mga operasyon nito kontra krimen upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa bansa. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Inaresto ng Bureau of Immigration at 2 dayuhan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos magtangkang umalis ng bansa. Ang mga pasahero ay kinilalang sina Ram Baldev, isang Indian national, at Peter Anthony McFarlane, isang Australian. Ayon sa BI, parehong may kakulangan sa dokumento ang dalawa kaya hindi sila pinayagang lumipad palabas ng bansa. Nakumpirma ng BI na walang record ng pagdating ang dalawa sa Pilipinas, dahilan upang sila ay turing na iligal na mga baniyagang pumasok. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pag-shade ng tuldok sa balota, aprobado na ng COMELEC. PhilHealth matutulungan na ang mga miyembrong may pabalik-balik na sakit. Kongreso ipinasa ang 15 bagong batas ukol sa agrikultura, ekonomiya at seguridad ng bansa. PNP binahagi ang patuloy na pagbaba sa kaso ng mga krimen. Marikina LGU may alok na libreng cremation sa mga labi na hinukay ng walang permiso. Pinakamatinding kalamidad sa kasaysayan ng Espanya na nalasa mga kali at bangkay na tabunan ng putik. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Umabot na sa milyon ang family food packs o FFPs na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga nasalanta ng bagyong Christine at Leon. Kamakailan lamang na dumating ang 8 truck na may bitbit na higit 13 FFPs sa rehiyon ng Bicol na siyang lubhang maraming naapektuhan. Patuloy naman ang dedikasyon ng DSWD sa layo nitong matulungan ang mga Pilipino sa oras ng kalamidad o sakuna, kaya't nananatili ang ugnayan nito sa mga lokal na pamahalaan.
Muling nadagdagan ang benepisyong maaaring matanggap ng mga miyembro ng PhilHealth. Ito ay dahil matutulungan na ng PhilHealth ang mga miyembro nitong paulit-ulit na tinatamaan ng sakit. Narito ang detalye. Muling nagpaalala ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na ibinasura na nito ang Single Confinement Policy o SCP. Ibig sabihin, maaari nang makatanggap ng benepisyo ang mga miyembro ng PhilHealth na paulit-ulit ang nagiging pagkakasakit. Ayon kay PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr., ang isang miyembrong paulit-ulit na nagkaroon ng parehong sakit ay patuloy na magkakaroon ng benepisyo. Bago kasi ibasura ang naturang polisiya, isang beses lamang na pagkakaulooban ng benepisyo ang isang miyembro. Kaya naman umaaray ang ilan dahil buong bayarin sa ospital ang kanilang binabayaran. Ayon kay Ledesma, bahagi ito ng programa ng PhilHealth na patuloy na pagpapalawak ng benepisyo ng mga miyembro nito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang ulat, muling magpapasiklab ng mga produktong gawa sa ika-12 rehiyon ng Department of Trade and Industry o DTI sa isasagawang Trade Expo 2024 sa isang mall sa Makati. Ang engrandeng kaganapang ito na may pamagat na Treasures of the Region 12 ay gaganapin mula ika-15 hanggang ika-17 ng Nobyembre. Ilan sa mga tampok na produkto na dapat abangan ay ang iconic tinalak fabric ng mga Tiboli na hinabi sa tradisyon at pamana ng naturang tutubo, wearable at home style item at mga pagkain at produktong gawa ng rehiyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pag-shade ng tuldok sa balota, aprobado na ng COMELEC. PhilHealth matutulungan na ang mga miyembrong may pabalik-balik na sakit. Kongreso ipinasa ang 15 bagong batas ukol sa agrikultura, ekonomiya at seguridad ng bansa. PNP binahagi ang patuloy na pagbaba sa kaso ng mga krimen. Marikina LGU may alok na libreng cremation sa mga labi na hinukay ng walang permiso. Pinakamatinding kalamidad sa kasaysayan ng Espanya na nalasa mga kali at bangkay na tabunan ng putik. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Higit 5,000 galon ng malinis na tubig ang naipamahagi na ng MMDA sa higit 1,000 pamilya sa mga apektadong barangay sa Camarines Sur, bunsod ng nagdaang bagyong Christine. Ito ay sa mga barangay Ombao sa munisipalidad ng Bula, barangay Kasurao sa Magaraw at barangay Kagbunga sa munisipalidad ng Gainsa. 50 kawani ng MMDA humanitarian team ang nagbigay serbisyo sa rehiyon ng Bicol, dala ang 40 units na solar-powered water purification system para tugunan ang pangangailangan sa malinis na tubig. Nag-aalok ang Marikina LGU ng libreng cremation at muling pagpapalibing sa ilang mga labi sa Barangkas Cemetery. Ito ay matapos na hukayin ng walang permiso ang mga bangkay rito. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Imbes na mapayapang alalahanin ang mga yumao ngayong undas, nabahala ang ilan sa mga bumisita sa Barangkas Cemetery. Ito ay matapos na batuklasang wala na ang labi ng kanilang mahal sa buhay sa puntod nito. Ang iba naman ay nagulat na ibang bangkay na ang kanilang naabutan. Makikita rin sa naturang sementeryo na tambak na nakahambalang lamang ang mga nakasakong mga bangkay. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, 5 taon ang ibinibigay na panahon para sa bawat rentang binabayaran sa puntod.
Kung hindi naman makapagbayad, ay ilalagay muna ito sa oswari. Kaya naman labis ang pagkadismaya ng mga pamilya ng hinukay ng mga bangkay ng walang permiso. Kaya naman nag-alok ang Marikina LGU ng libreng cremation para sa mga naturang labi. Kasama na rin dito ang muling pagpapalibing sa mga ito. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa na ng inventaryo ang lokal na pamahalaan para matukoy ang ilang bangkay na walang tag o label. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Magsasagawa ng collapse structure rescue training ang City Disaster Risk Reduction Management Office sa Davao City, kasama sa pagsasanay ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. 40 personnel ang sasailalim sa naturang training para mapataas ang kapasidad ng LGU na tumugon sa pag-rescue sa mga taong natrap sa mga gusali. Balak ring bumili ng LGU ng radar device para sa kakayahang makadetect ng pulso ng tao sa isang gumuhong istruktura. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pag-shade ng tuldok sa balota, aprobado na ng COMELEC. PhilHealth matutulungan na ang mga miyembrong may pabalik-balik na sakit. Kongreso ipinasa ang 15 bagong batas ukol sa agrikultura, ekonomiya at seguridad ng bansa. PNP binahagi ang patuloy na pagbaba sa kaso ng mga krimen. Marikina LGU may alok na libreng cremation sa mga labi na hinukay ng walang permiso. Pinakamatinding kalamidad sa kasaysayan ng Espanya na nalasa mga kali at bangkay na tabunan ng putik. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.